Hello mga mi, this is Mommy RB and today may bago tayong pag-uusapan at ika-clarify regarding sa family visit visa. Sobrang ganda ng topic natin ngayon kasi ito yung clarification regarding sa usual na tanong sa akin. At dahil nga hindi nga ako mapakali kung ano nga ba talaga yung consistent na information or requirement para nga dito sa i-discuss natin, ako na po mismo yung nagtanong sa cashier sa PFS sa may Alpha Land para po i-clarify yung information na to. At para maliwanagan na rin tayong lahat. Before we start, marami na po akong mga videos regarding family visit visa for Saudi Arabia at nag-create din po ako ng complete playlist para po sa inyong lahat. And if you are looking for hotel or activities anywhere around the globe, you can use Klook app and use my promo code para mas makamura ka up to 5% off at magagamit mo yan ng hanggang 5 beses. So let's start. Ano nga ba yung tinanong ko mismo sa cashier regarding sa isa sa mga requirements na sinasubmit natin pag nag-a-apply tayo ng family visit visa? So yung pinaka-tinanong ko sa cashier is about baby book or vaccination ng yellow fever vaccine and polio for kids. So hindi naman lingid po sa kaalaman nyo na pati yung anak ko who is 8 years old now ay nagpa-vaccine ng yellow fever at polio kasi isa yan sa requirements para magkaroon tayo ng family visit visa for Saudi Arabia. However, there are comments na nagsabi na kahit po ba 1 year old kailangan magpa-vaccine, kahit po ba 3 years old kailangan magpa-vaccine, yung anak ko po hindi naman ni-require ng vaccine, baby book lang. So dahil nga sa dami ng inconsistent information at nangahawak ako doon sa process na ginawa ko, kaya ngayon yung na-share ko sa inyo, to be consistent na lang at para sa kaalaman na rin ng lahat, nagtanong na po ako sa BFS, sa cashier, para at least, diba, kung hindi naman kinakailangan na magpa-vaccine ng bata, ay hindi na sila muna mag-take ng job para naman at least kampante tayo, especially sa mga nanay na ayaw natin na bigla-biglang nabavaksinan yung mga anak natin nang hindi naman pala kailangan. So, ano nga ba talaga yung requirements sa mga baby or sa mga bata? So, ang tinanong ko po directly sa cashier is, sino ba or anong age range ba ng mga bata ang kinakailangan ng yellow certificate from BOQ at sino-sino or anong age range ba ng mga bata na okay lang mag-submit ng kahit baby book lang? So, nung nakalive ako last Monday, inaantay ko tong information na to from them. At dinidiscuss ko nga doon sa TikTok live ko regarding nga sa family visit visa. At isa-isa ko rin sinasagot yung mga tanong nyo doon. And eto nga, biglang nag-appear yung email at nag-respond sila. And very timely kasi may nangangailangan ng exact answer or consistent answer nung time na yon habang nakalive ako. So, ang sagot po nila ay ito, ilalagay ko na lang din dito yung exact email nila for our reference. So, ang sabi nila, for those kids 5 years old and below, they do not require yung yellow fever vaccine and yung polio vaccine na yellow certificate. So, hindi nila hinihingi, but they should provide a baby book. So, once again po, baby book ang pwedeng i-provide ng mga batang 5 years old pababa na nag-a-apply ng family visit visa. Now, nakampante rin ako kasi ang anak ko ay 7 years old nung nag-apply kami ng family visit visa. So, technically, kasama na siya doon sa mga kailangan mag-provide ng certificate from BOQ. So, if ever kasi, no, there are instances na pag nagtanong tayo kay BOQ sa Bureau of Quarantine kung okay na ba vaksinan ng yellow fever yung anak natin na 1 year old, 2 year old, 3 year old, they will say yes. So, doon nagkakaroon ng inconsistent information or confusion kung mag-take na ba ng yellow fever vaccine yung mga bata or pwedeng baby book lang yung i-provide. The reason why nag-yes si BOQ, it is because the yellow fever vaccine is actually applicable for 9 months and above. So,
So kapag 9 months na yung isang tao, pwede na po siya mag-take ng yellow fever vaccine, and that is the reason why nag-yes si POQ. However, we are following as well the standards set by the Tashir. So I asked them directly kung pwede bang baby book lang nga ang ibigay. So binigay nila yung age range ng mga bata wherein they will accept kahit baby book lang. So it saves us time and it saves us worry regarding sa vaccination. So yun nga, 5 years old and below, once again, ay pwedeng mag-submit lang ng baby book. And then 6 years old pataas, kailangan na natin ng POQ certificate. So I hope this was able to clarify the confusion that we have regarding that information. At I hope nakatulong ito sa inyo para at least malesen yung ating mga worry. And by the way, as of April 2, 2025, pinull out po lahat ng polio vaccine sa BOQ. Kahit anong branches, as I checked during the time na nakalive ako. And by the way, meron pa pong mga available vaccination ng yellow fever sa iba't ibang branches if you are going to select multiple dose. So ano ba yung pagkakaiba ni multiple dose at ni single dose? Sa multiple dose po, ibig sabihin marami tayong makakasabay to take the job. Kaya medyo mura siya. Sa individual naman, sa single dose, ibig sabihin kayo lang yung magti-take ng job and hindi na tayong maghihintay sa iba pang kasamahan natin para makomplete yung 10 groups of people or 10 members of the group para mag-take ng yellow fever vaccine. So kung wala po kayong makikita na available slot for yellow fever vaccine ng single dose, check nyo po yung multiple dose. So yun po. As for the polio, mag-check po tayo palagi sa Bureau of Quarantine website kung kailan po nila kung kailan po magiging available ulit yung polio vaccine. Just to set the record straight, this information is verified as of April 7, 2025. If mapapanood mo to ng 2026, 2027, and things may have changed, we need to verify the information once again. So yun lang mga mi. If there is any question, concerns, or clarification, feel free to comment down below. And if you have any suggestion kung ano ba yung mga topics or yung mga confusion natin regarding sa requirements, feel free to comment down below, subscribe, and like this video. Thank you for watching.